in that Machiavellian principle. Marami pong salamat, Mr. There's President. no other way to deal with criminals except to instill fear. Pag hindi ka nare-respeto ng kriminal, walang mangyayari sa iyo. Marami pong salamat, Mr. President. Laruin. Mr. President, a while ago, Senator Trillanes presented some bank accounts on the screen. And because of that, you stated that you are willing to sign a waiver. Tama po ba yung pagkarinig ko, Mr. President? Yes. Yes, sir. Thank you. I would like also to inform you, Mr. President, that kung namang problema po kayo doon sa pamasahe po ninyo, pagpunta sa hearing na ito, I have told the chairman na pwede namang yung gobyerno ang mag-spend para sa inyo. Salamat, Under sir. our rules, Mr. President. That would be hindi naman great, but that would be saving. 3 pamalengke yan. 4. Yes, Mr. President. Totoo rin po ba yung pagkarinig ko kanina, Mr. President, that you would volunteer to go to the ICC and have yourself be investigated, Yes, sir. provided funds will be... Yes, sir. Baka magkatotoo po yun, Mr. President. May magbibigay na pera eh. Sir, mas mabuti yan siya, makapasyal ako. Wala man talaga sila makuha sa akin. Thank you, Mr. President. Now, pero doon sa statement po nyo kanina, I don't think you would want to volunteer simply because you wouldn't want persons who are colored white to judge you. Tama rin po ba yung pagkarinig ko? No, I'm open to... I'm a public official, sir. So, I am open to public scrutiny and public judgment. Official ho ako ng gobyerno. Yes, Mr. President. Pero narinig ko po kanina na doon sa pagtatanong na isang kasamahan ko na you wouldn't want to be judged by white persons. You would rather want to be judged by Filipinos, your fellow Filipinos. Yes, sir. Hindi ko... when it comes to the dispensation of justice, hindi ko... I do not have the respect and the whatever sa mga puti. They have always looked upon us as inferior ever since. That has not changed over time, many years. I would rather that I be heard, I be prosecuted by a Filipino, heard by a judge, sentenced, then I can appeal, then if it is affirmed, then I can go to the Supreme Court, and the Supreme Court says that I go to jail, wala namang death penalty ngayon, I would willingly go to prison. Sir, basta Pilipino lang. Huwag lang foreigner. Ayaw ko yung puti, sir. May sentimento ako sa kanila. Maraming salamat po. Would you agree with me, Mr. President, na lahat po ng sasabihin nyo tungkol sa isang issue, isang bagay, it becomes a policy statement of the country when you were the President? Yes, sir. Yes. And therefore, when you stated things about the war on drugs, don't you think it had encouraged our police force to be so aggressive in implementing the war against illegal drugs? Sir, ang police natin, sir, hindi naman yan pinupulot sa daan eh. They are recruited and they undergo 2 years. And one of the subjects, lahat na, and criminal law, nagtuturo rin ako kasi to augment the income at that time sa pamilya ko, sir. Tinuturo namin ang lahat. At yung lahat ng mga ating police, sir, ay edukado na yan and well-versed on how to handle
a police work. So, bago sila magsabi na binugbog ng pulis o ganon, titignan mo muna, sir, kasi ang pulis, usually, hindi kagaya ng ibang civilian, kung may gulo, they can stay away. A policeman, whatever is there, a quarrel or anumang gulo, has to go there and confront what's happening and to pacify and make an arrest if need be and bring them. And sometimes hindi mo madala yan, sir, basta-basta lang mahila mo, minsan lumalaban, kaya nabubugbog. Kaya pagkatapos niyan ang labas, ang pulis ang nabubugbog, talagang yung mga lasing, hindi mo mahila yan, sabi nyo, restuhin. Tao lang pulis-pulis dito. Di pagka ganun, talagang mabugbog ka ng pulis. Tama naman. Because you have to overcome the resistance in order to make the arrest. Otherwise, inutil ka na pulis. Thank you, Mr. President. Yun pong, yung statement po ninyo na you take full legal responsibility for the acts of the members of the police force. I've heard that so many times. Wala akong choice, sir. If you're a mayor, napakaduwag mo naman kung if you shy away from your responsibility because you are supposed to be giving the direction. Ang pulis po, nagtatrabaho lang yan. So ang pulis, pag sinabi mo, pumunta ka dyan sa mga lasinggero na yan, and always there is a resistance, a quarrel, eventually there will be a confrontation. At hindi natin maiwasan, sir, ang kaso. Kaya ako naawa, kasi alam mo noon, sir, pag ang pulis napailan ng kaso, on that day, wala ng sweldo. Suspended na ang sweldo. Pati yung mga anak. Kaya ako pro-police talaga. Marami at po noon salamat. pang fiscal ako, pro-police talaga ako. Yung pong statement nyo kasi, itinuturo rin doon sa academy under the principle of command responsibility. A leader or a commander is supposed to be responsible for what his people will do or would fail to do. Yo, Basically, it's Pursuant- basically the same doon sa sinasabi pursuant ko. to what they have learned from you. Yes. Yes. Iyon po yung... But, Yes. tinuturo din po sa amin sa academy na kung ganun po ang sabi ng commander, the commander is responsible, pero ang responsibility lang niya for those legal acts to be committed by the members of his unit. Yes, Hindi sir. kagaya po ng sinasabi ngayon, nakikita po natin nangyayari, meron kayong policy statement regarding the war on drugs, tapos hindi naman po nila in-implement ng tama. Why? Because according to our investigations, they have committed crimes in order to fulfill their mandate. That is the reason why yung police na dapat i-appoint nila sa syudad o municipality, kailangan tanggap ng mayor yan. O baski na kaibigan ng mayor yan, okay na yan. Because there will be a smooth, orderly administration of law and order. Pagka nagka-bikil yan dalawa, sir, mahirap masyado. Lalo na kung ang chief of police gusto rin magpa-salida, if I may use my, for lack of, yan ang minsan nagkakagulo. That's why there's always a friction. That's why magbuti yung batas na ang mayor talaga ang mamili. Why? Because the mayor is the elected leader of the community, not the police chief. So, hanggang guidance lang. Ngayon, kung illegal lang, marami yan, sir, illegal, maraming
kung ano-anong mga sugal, then he can always report to the provincial commander. And kung hindi na talaga niya makaya, sabihin nila na, sir, i-relieve mo na lang ako, but he can make a report, copy furnish, lahat, including the president. Importante yan, sir, kung may complaint ka, the office of the president ang paki-furnish. Ako noon, pagka kailangan may office of the president talaga yan. Kasi pag nakita ko yan, lahat binabasa ko sa gabi. Pag nakita ko yung then that night, tinatawagan ko kung sinong secretary in. So, let's make it clear, Mr. President. You take full responsibility for the acts of your police force, but you are not responsible for their individual acts which would constitute a crime. Sir, bago ito sila na pulis, nag-aral ito ng academy ng 2 years. Of what purpose would have been or it would be kung wala natutunan ito sa basic criminal law, criminal procedure? Ako doon sa amin, ako ang natuturo mismo eh. And not because of the money now, but because I want to share my knowledge with the police so that we can have a better police force. Noon, sir, gidaginot ko yan. Ano ang daginot sa Tagalog? Unfortunately, Mr. Kasi President, kailangan ko ng pera. unfortunately, Mr. President, some did not learn maybe from your teachings. That's why, We have the terms kalawags. opo, Money, sir. Basta dyan sa police nagkaletse-letse, it's always money. Or, dalawa yan, sir. May pangalawang asawa yung mga gago o may sugalan dyan, ano. Pero whichever, yung first na dalawang asawa, hindi masyado ko ang magdikdik niyan kaya marami tayong may kasalanan ng ganun. Maybe the chairman can explain to us what that means to a layman's term. marami pong salamat, Mr. President. May I ask Attorney Conti, when would you consider a person a criminal? Your Honor, under the rules, a criminal would have to be convicted of a crime. Prior to that, it would just be someone who is either accused, if already indicted in court, or charged if only complained of before the prosecutor. Did I get you right, Madam Attorney, na ikaw ay magiging criminal kung ikaw ay na-charged and you have been convicted with final judgment? Ganun po ba yan? Could be, Your Honor, but pwede din po sigurong sabihin na criminal na kung kahit yung initial na conviction lang po muna. Kasi, kumbaga, may conviction ka na from a court. Baliktarin ko po, kapag sa piskal, charged, or respondent, kung tatawagin, kapag nakarating sa korte, accused, and then pag na-convicted, criminal. So, even if you have been convicted sa, for example, regional trial court, nag-appeal siya hanggang sa Korte Suprema, he's already considered a criminal under the eyes of the law? Yes, Your Honor, because there is a conviction. Of course, you can contest that. Pwede nyo pong sabihin na, under appeal pa rin naman. But the conviction stands. It could be just that hindi siya nagsiserve ng sentence. Mr. President, would you agree with that definition? Yes, sir, because there has to be a conviction. Hindi mahirap yung sabihin mo na basta i-demanda mo lang. Especially yung sa nagtatrabaho lang, sir. Yung mga minor offenses, lumalabas yan sa blatter ng police. Tapos lumalabas yan sa database nila. Yung mga pobre naman na pag